One of my closest friends PM me out of nowhere. Tinanong niya ako, "Nahuhuli na ba ako sa karera ng buhay?" I needed to make this video kasi alam ko na hindi lang siya, kundi marami sa atin ang nakakaisip ng ganitong sitwasyon. Or parang dumada tayo sa existential crisis or quarter life crisis ng ating buhay na minsan naiisip natin na bakit yung ibang tao successful sila, nakamit nila yung mga gusto nila sa buhay, bakit tayo na-stuck pa rin tayo sa same routine, yung feeling na hindi ka umuusad. Tapos minsan kinakasyon natin ilang taon na tayo, akala ko pag dumating tayo ng 20, 25, 30, 35 ay successful na tayo. Gusto ko lang sa inyong iparating na ang buhay ay hindi karera. Lahat ng mga nararanasan mo sa buhay is bunga rin ng iyong mga desisyon from the past. So tandaan ninyo, every time na meron kayong gagawing isang malaking desisyon, make sure na lagi niyong iisipin what future holds. Pero minsan kasi, on the other side naman, kahit sobrang sipag mo, ginawa mo naman lahat ng tama, pero parang hindi pa rin sa'yo pumapabor ang mundo. Naging masipag ka naman, ang galing-galing mo sa school dati, magaling ka pa rin sa work, pero parang nanghihinayang ka pa din, or parang nakukulangan ka pa rin sa nararating mo sa buhay dahil may nakikita ka sa social media or nababalita ka sa mga kakilala mo na sa ganito, si ganyan, ay nandito na, may bahay na, may naipundar na. So isa sa mga rason kung bakit tayo nakakaranas ng quarter life crisis is we always compare. Compare kills the joy in our hearts. Magkakaiba tayo ng lifetime, magkakaiba tayo ng mga tinatahak sa buhay. Wala ni isa sa atin ang may katulad ng pinagdadaanan. At saka hindi naman natin alam kung ano yung pinagdaanan nila para makamit nila yung success na mayroon sila ngayon. Tsaka baka di mo naiisip na yung sitwasyon na meron ka ngayon, may ibang tao na nangangarap na maging katulad mo kung sino ka man ngayon. So sana yun na lang siguro yung aking pwedeng ibigay na advice sa karamihan na makakapanood ng video na to. Para maisip din ninyo, napakaganda ng buhay at ang buhay hindi karera. At hindi lahat pare-parehas nagbo-bloom sa isang timeline. May napapaagap, may sakto lang. Actually, there's no late. Isa pa sa pwede ko sa inyong ibigay na tip is learn how to surrender. Siguro wag nating pangunahan yung future. Just let the universe works in your favor. Kasi minsan, sa sobrang driven nating makamit ang goal sa buhay natin, nalilimutan natin i-enjoy yung process or yung journey ng buhay. Learn how to let things be and just surrender it. Kung ano yung minamanifest mo way back then, ever since you were a kid, many years ago, is naniniwala ako na magmamanifest yan sa right time. Isang way din yan. It works for me pero hindi ko alam kung nag-work din sa inyo. Pero minsan kasi, you have to stay still. You have to act like a water and just go with the flow. And always be happy to where you are right now. If you're feeling na parang hindi pa enough, take case-to-case basis naman Maybe you should try to take a risk. Great lessons comes from the unknown. So always have a leap of faith and try to take a risk if you really need to. Sana natulungan kita. And this is just a friendly reminder from me, Coach Ian. Bye!